Ano pong masasabi po ninyo, Attorney Sal, sa naging reaksyon po ni Noli De Castro na dating Vice Presidente sa kanyang interview po kay Attorney Torion, na kung saan kulang na lang ata ay murahin pa ang ating si Attorney Israelito Torion patungkol sa kasalukuyang kaganapan sa KOJC compound? Napanood ko yun. Doon imbitado ako Sabado dyan sa forum at ibang news. Napanood ko yun inilabas. Ako pero na-shock ako. Sabi ko, kung makaubod ka yabang, Correct. sabi ko nga kung nga yatang pinakainom presidente ng bansa, tapos pasa ka, akala mo kung sino. Isa pa, maling-mali yung sinasabi niya. Nasabi niya na kailangan patunayan niya na wala siyang kasalanan. O yan ang problema sa implikado Pumapasok ka sa teritoryong hindi mo nasasaklaw. Correct. Mali yung sabi mo, Noli, na kailangan ipakita niya na inosente siya. Ang ating saligang batas ay nagsasabi na ipagpapalagay na walang kasalanan ang sino mang nakademanda. The presumption of innocence applies to every person accused of any crime. Kaya magpapatunay niyan ay ang nagdemanda. Sino ba nagdidemanda? O the people of the Philippines o representing the government. Sila ang magpapatunay na may kasalanan. Hindi yung si Pastor Kibuloy. Doon sa hukuman, mauuna magpresenta ng ebidensya ang gobyerno. Kaya maling-mali ka, Noli. Tsaka isa pa, Noli, nakakaya naman yung ginagawa mo. Pag nasa media ka, kailangan marunong kang magtanong, huwag kang bias. Huwag kang bias. Masyadong naging bias ka. Halatang-halata ka. Correct. Dami nga tumawa sa ginawa ni Noli De Castro. Actually, attorney, sabi nga nila, naku po, parang hindi alam ni Noli De Castro exactly on point sa sinabi po ninyo ang kanyang lugar. Dahil hindi niya alam ata, nakausap niya ay isang abogado at siya ay isa lamang broadcaster. Yun yung mga bagay na binigyan yung linaw po ninyo, attorney, na dapat alam mo yung teritoryo mo kung hanggang saan ka lang. Kaso lang, bagay nga na atin nababanggit, pag ang isang tao ay bias, ay talaga naman walang ibang tatakbo sa iyong isipan kundi sundin kung ano ang inuutos sa iyo at yung anong gustong ipag-utos sa iyo ng iyong bossing. Tama ho ba, attorney? Exactly. Actually, bumuhos nga po ng komento doon Kaya maganda po, nakapagbigay po kayo ng komento. Ito po ang kinakailangan natin para maliwanagan din po ang ating broadcaster na yon, ang broadcaster na si Noli De Castro. Dahil dati po siyang vice presidente, attorney. Tapos biglang ganong level po ang nangyari. Talaga namang hindi po natin alam kung bakit na ilalagay sa posisyong ganyan ng mga tao na talaga naman hindi nakakapag-aral ng tamang o proper ethics sa journalism. So, isang pagpapakita lang po ito, Attorney Sal, na dapat talaga pag-aralan ng mga mamamahayag kung ano ang kanilang standards pagdating sa isang profesyon na ito. Like sa'yo nga lang, Attorney. Go ahead, Attorney. Ano pa bang mga messages na galing sa viewers natin? Ito pa, Attorney, meron po dito mula kay Menchi. Mabuhay po ang mga taga-KOJC at SMNI. Magpakatatag lang po at manampalataya sa Panginoong Diyos. Ikaw na po ang bahala at kaloob mo po ang masusunod. At meron din po sa atin dito, nagtatanong, attorney, ano pong masasabi ninyo sa epekto ng bagyong Enteng sa pagresponde po ng ating pamahalaan? Attorney? Well, ang pamahalaan naman natin, kahit na sinong gobyerno, pinapaganda niya. Pero kulang. Kulang kasi ever since naman, paulit-ulit lang yung nangyayari sa atin na alam natin na mayroong palaging bagyo, mayroong palaging baha. And yet somehow, kahit anong gawin nila, kulang na kulang. Kasi like yung nangyari sa Antipolo,
napakataas na lugar, pero nagkabaha. Ang nakikita kong dahilan niya, ba sa sinasabi nilang volume, talagang maraming dumating na ulan. Pero kahit na maraming dumating na ulan, kung yung pinagdadaluyan ng mga tubig ulan ay makakarating sa dagat, ano ba yun? O di yung mga drainage, lahat ng mga kanal, kung yun ay punong-puno ng mga basura, maraming sagabal, talagang baba at baba kasi mag-overflow Yan ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila nagagawa ng paraan yan. Dapat ang paglilinis sa mga yan, maging regular. Hindi lamang kakatapos ng baha, saka maglilinis. Papabayaan na naman. So balik na naman tayo sa dati. Correct. I think partner MJ, meron din karagdagang katanungan po sa inyo, attorney. Attorney Sal, meron kasi kaming mga kapulisan na nakakausap dito sa loob ng compound. Hailing from different parts of Metro Manila. Some of them are from the Antipolo area. And sila po'y balisang-balisa, no, sa kanila mga pamilya doon na bibiktima po ng masamang panahon. And dapat raw sana, kung doon sila nilagay, attorney, mas makakatulong pa sila sa disaster response kumpara dito sa loob ng KOJC compound. Mismo mga pulis na ito, Attorney Sala, ang nagsasalita at nagpapahayag po, voicing out their concerns sa pamamalakad ngayon ni Marcos Jr. na iba ang